na sa Panginoon sa Biblia, ang mga totoong pinagpapala ng Diyos, hindi yung mga mayayaman sa material na bagay. Alam niyo kung sino? Yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at ipinapabuhay ang salita ng Diyos. May tanong po ako sa inyo bago ko pa ipapray yung Biblia at saka yung ulam ninyo. Sino po dito ang gustong baguhin ng Diyos ang kanyang buhay? Praise God. Sino dito ang kaya niyang baguhin ang kanyang buhay? Kaya niyong baguhin yung mga sarili ninyo? Kaya niyo? Ito po yung katotohanan, mga kaibigan. Hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Hindi natin kayang baguhin, alisin yung mga masasamang bisyo natin kung sa sarili lang natin kakayahan. Alam niyo ba kung paano mababago yung buhay ng isang tao? Alam niyo kung paano? Kapag nakipag-isa na siya kay Kristo. May babasahin po ako sa inyo. Sabi po dito sa pangalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Pakinggan niyo po itong mabuti, ha? Sabi dito, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bago, nila lang, magiging bago ang tao nila lang kapag nakikipag-isa ka kay Kristo. So, ibig sabihin, kung hindi mo ibibigay ang iyong buhay kay Kristo, hindi mawawala yung mga masasamang bisyo, masasama nating gawain sa buhay na ito. Maliban na lang kung isusuko natin sa Diyos ang ating mga buhay. Tsaka lang tayo magkakaroon ng bagong buhay. Tsaka lang maaalis yung mga masasama nating ginagawa. At sabi dito, tuloy ko po, wala na ang dati ng pagkatao sapagkat ito'y napalitan na ng bago. Alam niyo po ba na sayang ang isang buhay na wala kay Kristo? Alam niyo po, nakakalungkot po kasi yung sa edad po ninyo, may mga bata po nakikita dito na ganito na po yung kalagayan. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi ito ang plano ng Diyos sa inyo. Hindi ito ang kalooban ng Diyos sa inyo. Maganda ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Subalit, bakit ba napapahamak tayo? Kasi nga, hindi natin ipinapagamit sa Diyos ang ating mga buhay. Ito po, mga kaibigan, tandaan niyo po, dalawa lang ang pwedeng gumamit ng buhay natin. Either ang Diyos or ang Diablo. Ngayon, ayon sa Biblia, ayon sa salita ng Diyos, ang trabaho ng Diablo ay pumatay, manira at mangwasak. Ang mga taong wala sa Diyos, sinisira ng Diablo yung kanilang mga buhay. At yun ang gustong wasakin ng Diyos. Dahil hindi yun ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin dito. Kaya napapahamak tayo dahil hindi tayo kumikilala sa Diyos. Mapapabuti lang tayo kapag naglingkod na tayo sa Diyos. Alam niyo po, mahal po kayo ng Panginoon. Kasi kung hindi kayo mahal ng Diyos, hindi mapapadala ang Diyos dito ng mga tao magbabahagi sa inyo ng salita niya. Mahal po kayo ng Diyos. Naranasan niyo na po yung buhay na wala sa Panginoon. Kung ipapahintulot ng Diyos na makalaya kayo rito, magbalik kayo sa Panginoon. Bumalik kayo sa Panginoon. Nakikita niyo yung diferensya. Alam niyo po yung asawa ko si Pastor Jerry, hindi niya po nasabi sa inyo kanina, nangulungan din po siya dati. Dati rin po siyang drug addict. Dati rin siyang basagulero. Dati siyang magpisyo, sugaron. Siguro yung mga vision ninyo, yun ang vision niya dati noong wala pa siya sa Panginoon. Alam niyo kung kailan lang nabago yung buhay niya? Kung kailan lang nagkaroon ng direction yung buhay niya? Noong naglingkod na siya sa Panginoon. Alam niyo, hindi makahuli ang lahat. May plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa inyo. At may purpose ang Diyos kung bakit narinig ninyo ngayon ang kanyang mga mensahe. Mga kaibigan, magpapalala na tayo sa Panginoon. Huwag na natin hahayaan na sirain ng Diablo yung mga buhay natin. Kasi pag nasira yung buhay natin, pati pamilya natin nasisira, naapektuhan. Tama po ba? O, pag nakalaya po kayo dito, loobin ng Panginoon, tulungan kayo ng Diyos. Huwag na kayong bumalik sa dati ng buhay. Huwag nyo na pong pangarapin na bumalik sa loob ng kulungan dito. O sa kahit anong kulungan, huwag nyo nang pangarapin. Magbalik loob kayo sa Panginoon, ipagamit niyo yung buhay niyo sa Panginoon, dahil hindi po kayong pababayaan ng Panginoon.
niyo pwede ba yung manalangin ulit? Pag-pray natin yung Biblia na nawa, pag nabasa niyo to, mabago yung buhay niyo kasi ito nakatulong sa amin, kaya kami mabago yung salita ng Diyos. So let us pray. Panginoon namin Diyos, na banal at makapangyarihan sa lahat Diyos, bakit mo po ang kalagayan ng aking mga kapatid sa pilitang ito, Panginoon. Alam mo ang laman ng kanilang puso, alam mo ang laman ng kanilang mga isipan, O Diyos, at nais nilang magbago, Panginoon, subalit, Lord, wala po kaming kakayahang magbago yung mga sarili namin at kailangan namin ang iyong tulong. Panginoon, tulungan niyo po ang aking mga kapatid sa pilitan nito na makalaya po sila, hindi lang sa kasalanan, Panginoon, kundi makalaya sila sa lugar nito, sa mga masasamang bisyo, sa mga masasamang gawain, Panginoon, makalaya po sila dahil alam namin, Lord, na ang mga bagay nito ay magdadala lamang sa amin ng kapahamangan. Panginoon, kahabagan niyo po at pagpalain, ilayo niyo po sa anumang disgrasya, kapahamakan, sakit at karamdaman ang aming mga kapatid na narito, Panginoon. Tulungan mo po sila, Lord, na sila po'y makalaya sa pilitan nito, Panginoon. Yung mga nawawala ng pag-asa, Lord, ay alisin mo yung mga negatibong kaisipan, yung depresyon, yung anxiety, Lord. Alisin mo ang mga bagay na ito, Panginoon. Lagpas, Panginoon, palitan mo po ng pagtitiwala at pananampalataya ang mga nasa isipan ng bawat isang narito. Pagpalain niyo rin po, Lord, ang iyong mga salita, ang Biblia, na ipapamigay po namin, Lord, sa aming mga kapatid na image, na ito po'y magdala ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Magdala ito ng kapangyarihan, Lord, sa buhay ng bawat isang narito. Ganun yung Panginoon, yung pagkain, yung ulam na ibibigay niyo po sa kanila. I-bless po po ito na magiging kalakasan po nila ito physically. Sa iyo ko po'y pinagkakatiwala, aming Diyos, ang buhay ng bawat isang narito. Ito ang aking samo at panalangin sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen and amen. So God bless po sa inyo na manalangin po kayo palagi, ha.